Nakaranas na po ako ng lindol noong 1990. Nagtrabaho po ako sa isang pabrika dyan sa Mandaluyong City. At nangyari po yun alas 4:30 ng hapon. So guys, panoorin natin ang video ito na ito ay nakita ko dito sa social media. So panoorin natin ito. Isang 7.8 magnitude killer earthquake ang yumanig sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon noong July 16, 1990. Naitala ang episentro ng lindol sa Rizal, Nueva Ecija, 36 minuto pasado alas 4 ng hapon. Ang kumilos at nag-trigger ng earthquake ay yung Digdig Fault segment ng Philippine Fault Zone. Ang pagkilos niya ay pahalang or horizontal. At yung pagkilos niya na horizontal ay may pinakamalayo around 5.6 meters in distance yung pinakamahabang kilos. At dahil dito, yung lakas ng pag-uga ay intensity 8 sa epicentro ng lindol, doon sa Rizal, Nueva Ecija hanggang ilang bahagi ng Luzon tulad ng Baguio, of course, Nueva Ecija, parts of Pangasinan, La Union. At kung intensity 8 ang pag-uusapan, yun yung pag-uga na hindi nakakatayo ang mga tao. 45 segundo lamang ang kinailangan ng lindol para sirain ang humigit kumulang sa 15 bilyong piso ng ari-arian at kumitil sa mahigit kumulang 1,283 katao. Pinakaapektado ng lindol ang Baguio City kung saan maraming government at commercial buildings, hotels at tahanan ang gumuho. Dito tinatayang nasa 1,000 ang nasawi. Hindi rin nakaligtas ang probinsya ng La Union, Pangasinan, Dagupan at Tarlac. 5 munisipalidad sa probinsya ng La Union ang nadamay, kabilang ang Agoo, Aringay, Caba, Santo Tomas at Tubao. 2,387 pamilya naman ang inilikas mula sa Barangay Alaska at Barangay Santo Rosario West sa munisipalidad ng Aringay dahil sa panganib na dulot ng soil liquefaction. Kapag merong paglindol at may fault na kumilos at malakihan yung pagkilos ng fault, ang una talagang panganib ay yung pagbitak ng lupa or ground rupture. Ang pagkilos ng fault, posible rin walang pagbitak. Pero basta kumilos yung fault, magpapakawala ito ng enerhiya at mararamdaman natin as ground shaking. No? Habang malakas ang pag-uga ng lupa, maraming pwedeng mangyari. Sa matatarik na lugar tulad sa Cordillera, sa Baguio area, Benguet area, maraming bumagsak na mga lupa in landslide. Pero doon sa patag at malambot ang lupa, mabuhangin o di kaya ay silt na maraming tubig, yung dating solido na layer ng buhangin na tubig, nung lumilindol ay parang naging likido, parang naging liquid. Kaya ang dating ng pag-uga ng lupa, ang epekto parang naging kumunoy ng lupa. Kaya nga tinawag na liquefaction mula sa salitang liquid. No? Parang naging parang liquid yung lupain habang lumilindol. At ang epekto nito, yung dating mga espasyo sa pagitan ng mga buhangin, kung ang aking dalawang kamao ay butil ng buhangin, yung pagitan niya ay meron tubig. So habang gumagalaw yung lupain, yung mga buhangin, yung tubig sa gitna nito ay nakakaramdam ng mataas na pressure. Kapag pwedeng lumusot pa ibabaw, lalabas yung tubig, magkakaroon ng fountain ng tubig na may kasamang buhangin. Ang lugar na pwedeng ma-liquefy o magkaroon ng liquefaction habang lumilindol malakas ay yung lugar na mabuhangin at mababaw ang water table. Ano ba yung mga lugar na yon? Siyempre, ito yung mga madalas bahain. Nagdedeposito ng tubig at
buhangin. At kung flat yan at mababa na ang elevation, posibleng magkaroon ng liquefaction kapag lumindol. Ang iniwan sa ating aral ng nagdaang kalamidad sana ang gumising sa natutulog nating kahandaan at pagiging alerto sa mga hindi inaasahang sakuna. Maraming dapat matutunan sa 1990 earthquake. Unang-una, kapag sobrang lakas ng pagyanig, tulad ng intensity 8 na shaking, yung mga mahihina na mga bahay, mga gusali, mahina dahil unang-una luma na, siguro may mga sira na, o di kaya hindi maganda ang pagkadisenyo, o di kaya yung materials na ginamit ay hindi standard, o di kaya yung workmanship ay may parte na hindi maayos at posibleng bumagsak ang building. Pangalawa, yung epekto ng liquefaction, no? Na dapat ito ay kinukonsidera din sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga bahay upang ito ay hindi lumubog. So, yung 1990 Luzon earthquake, wala tayong masyadong ideya kung ano mangyayari sa isang lugar kung nasa lanta ito ng malakas na pagyanig. Pero sa ngayon, pwede na nating ma-imagine, pwede na nating makita ano mangyayari sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang syudad, sa isang probinsya, bago pa mangyari yung doon. Kasi ina-anticipate na natin. At kung alam natin yung posibleng mangyari, mas mapapaghandaan natin ito. Binigyan na tayo ng kapangyarihan sa ating utak, no? Para mag-imagine. Binibigyan din tayo ng kapangyarihan with our time and siguro effort ng bawat isa na mapaghandaan ito. Yung malalakas na lindol. At ang paghahanda dapat sa sakuna o disaster ay dapat scenario-based. Hindi ka pwede maghanda in a very general term. Mapabagyo man yan, o mapabaha, mapasunami, storm surge. Anong senaryo ang pinapaganda mo? Kasi baka akalain ng mga local government na handa kami sa lindol, pero ang liit pa lang ng lindol na pinapaganda nila, hindi yung pinakamalaki. 26 na taon na ang lumipas pero bakas pa rin sa alaala ng marami ang dinulot ng pinakamalakas na lindol noong dekada 90. Ngunit hindi nawa ito mapunta sa wala. A few moments later. Ayan guys, ito yung sa Cebu, week ng Cebu, September 30. Ayan. Sa Davao. Ayan, naging 76 ito guys. So, ayan, ito yung sa amin, part din yung Davao. Nag-landslide after Baguio. After typhoon. After typhoon, nag-landslide doon sa bandang Davao. Ayan. Kung saon na lang ni walang kita. Ayan, mga motor oy nagkanda. So ang biglaan ang karon tubig. Saan asa ni banda? Baha sa tawi-tawi. Ingat po lahat. Hala. Ang magkakaw Lord na anak suso. Napulo ko na ginapong manok. Lord. Lord. Napulo na ginapong manok ko. Lord. Napo. Lord. Lord. Napulo na ginapong manok. Ito nga na ginapong manok mga kapensik.